Kas, makikita na natin lagi nakangiti si mama kasi magkakaroon na siya ng pustiso ngayong araw. Kaya naman mga mare, tara, samahan nyo kami kay doktora. Maaga-aga pa nga lang mga mare, umalis na kami para naman maaga rin kami makabalik kasi nga kukunin na natin yung pustiso ni mama. Yan na nga, nakasakay na tayo at bumaba na rin tayo mga mare, diba? Ang bilis natin. Pagkatapos nga, sumakay na rin kami ng jeep, pababa naman tayo ng Kapitolyo kasi dun ulit tayo sa Plaridel. At sa wakas nga, nakababa na tayo at nandito na tayo sa Plaridel. Si mama mga mare, tinatarangkaso kaya ganyan yung itsura niya, latang-lata. Kung nga next time na lang pero gusto niya talagang makuha yung pustiso niya kaya naman pumunta talaga kami. Maraming salamat po Ma'am Vanessa Nicolas Dental Clinic at Beauty Pro. Kaya na nga, nagpipill up lang si Bangit ang mahahalagang detalye at ito yung labas nila. Alam ko nakita niyo na to, tingnan niyo naman, hindi nakakasawa. O sino gusto magpa-extension dyan, alam niyo na. At ito yung mga bino-offer nila. Ang gaganda, di ba mga mare? Huwag ko na lang talaga kung maghahanap ko pa sa iba. Nandito na lahat mga mare. At ito nga mga mare, andito na si doktora. Salamat po. Sabi ko nga kanina, makukuha na ni mama yung pustiso niya nung nakaraan. Kasi nga ready na. At ayan na nga mga mare, ito nga kapatid ko inaakay si mama. Akala makaakay naman to. At ito na nga. Excited talaga ako para kay mama kasi deserve niya man ngumiti na kompleto ang ngipin. Dahil nga sabi ko noon pa, palagi ni ma'am sinasabi na mag-iipon daw siya para sa pustiso niya, kaso lagi hindi natutuloy. Dahil nga sa kapos kami sa pera, kailangan niyang intindihin muna kami bago yung sarili niya. Ganun nga siguro kapag nanay, sinasakripisyo yung sarili para sa mga anak at mahal sa buhay. Ayan na ang mga mare, sinusuot na, tinuturuan na lang ni doktora si mama. Ayan nga, nilalagyan ng pandikit para hindi mahulog. Para kapag kakain si mama, ay hindi niya mararamdaman at nakakanguya siya ng matigas na karne. At ayan na nga, nilagay na kay mama. Natutuwa talaga ako para sa kanya. At etong ngingiti na siya. At ayan nga, nakangiti na si mama. Ang ganda ng ngipin niya kaysa dati sa libreng ngipin niya noon. Ante lang kasi gumawa ng mga mare kaya ang lalaki. Pero eto, ang grabe, ang ganda. Sumunod na tong kapatid ko kasi ibibrace siya ngayong araw. At excited na tinan niyo naman, napapangiti pa nga. At ipangarap niya na talagang magbabrace. So syempre wala naman kami nun, ba't uunahin pa namin, pero ngayon sa wakas natupad na. Ang gitnang ngipin niya ay nakahiwalay. Pero bago yun, pinicturan muna ni doktora para makita yung before and after. Habang nag-aantay nga kami, nagpalinis na rin kami ng kuko. Tama-tama pag uwi kami ng Abra para na maayos yung kuko natin kasi baka magchinelas lang din tayo doon. Marami nagtatanong kung bakit palagi lang daw kami nakachinelas kapag may pipuntahan kami. Masanay po kasi kami doon. At eto na yung kapatid ko. Nusukatan na siya mga mare at ayan nga, medyo hindi maganda yung lasa niya. Nakakatuwa kasi sa kapatid ko, ang sobrang lakas ng loob niya. Ang mataas ang pain tolerance niya. At ayan na nga mga mare, ayan yung pansukat. Kakagatin mo yan. Mga mare, sa pinalilinisan namin, antok na antok ako dahil nga napaka ng tugtog, nakakaantok. At ayan na nga, inaayos na ni doktora para masimula na. Linis niya muna bago kabitan. Kung ano kaya itsura ng kapatid ko kapag nakabrace, sabi ko nga kapag tatamad-tamad siya, alisin ko isa-isa gamit plais. Hindi siya sumunod sa mga utos namin, talagang yaris talaga siya sa amin. At ayan na, kinakabit na mga mare at eto naman kami sa kamay na patapos na rin. At siya mga mare, hindi pa rin tapos. Na nga, excited na rin ako para sa kanya. Kasi syempre, first time lang ko makikita nakabrace yung kapatid ko. Kaya bilang ate, excited talaga ako. Maraming salamat kay Doc kasi talagang matyaga siya para sa amin. Mula umpisa hanggang ngayon, talagang inaalagaan niya kami. Kaya maraming salamat po at tinupad niyo yung pangarap namin noon. Kaya na nga mga mare, meron na, konting-konti na lang makikita na natin. Ano kaya magiging reaction niya kapag nakita niya yung mga mare? At excited nga rin ako ngayon ko lang dito nakita kasi nga hindi naman kami nagbibideo. Habang nagpapalinis kami, tinatanong namin kung ano itsura ng kapatid ko habang binibracean. Hindi pa nga tapos, excited na ako pero tingnan niyo naman, ang ganda, bumagay nga sa kanya. At po sa lahat ng nandito at na nga mga mare, sa baba na. Tanungin natin kung masakit magpalagay ng brace at eto nagmumumog na siya. Kaya ang napili niyang kulay ng rubber. Tingnan niyo naman mga mare, ngiti-ngiti yung kapatid
kapatid ko, oh. At ayan nga mga mare, hindi mawala yung ngiti sa labi niya at pinapipili na siya. Ano kaya pinili niya? Nasa isip ko nga, pipiliin niya green kasi paborito niya yan. Ewan ko kung ano pinili. Dalaga na siya kaya alam ko kung ano pipiliin niya kung alam niyang bagay sa kanya. Dalaga na yung kapatid ko, parang kailan lang sobrang bata niyan. Hindi nga namin akalain mga mare, tataba siya ng ganyan kasi nung mga 10 taon niya napakapayat. Sobrang payat pa tapos sakitin pa kaya hindi ko talaga inakala bubula siya ng ganyang kalaki. Bagay, hindi na rin ako magtataka. Ang lakas kumain ngayon mga mare. At eto nga, tapos na nakangiti pa si Mayora. Pagkatapos nga nun, si Pangit, eto inaayos yung pinasa sa kanya kasi nakakagat daw siya ng fried chicken. Ayan, tuloy, nabasag. Gulat nga kami mga mare, may crack yung ngipin niya. Paano ba naman kinagat ng matigas? Ayan, tuloy. Kaya naman, inayos ulit ni Doktoro. Pero isa lang naman mga mare. At talagang mabilis-bilis na lang din to. Buti nga ngayon, hindi kami gagawin kasi palagi tayong dinagabi kay Doktora. Eto nga kami magkapatid, umiinom nga ng sito dahil uho na rin ako. Eto naman yung kapatid kong ngiti-ngiti porket naka-brace. Eto nga si Pangit, hindi pa rin tapos sa kanya. O ano Pangit, kakagat ka pa ng fried chicken? Alam na kasi nakapasta kumagat ba naman ng matigas? Ayan tuloy. Limutan niya daw kasi mga mare nakapasta siya. Wakas nga mga mare, tapos na. Tingnan niyo naman yung ngiti ni Pangit, oh. Uulitin mo pa, yari ka na kay Doktora. Dahil nga, tamang salamin lang si Pangit. Wakas nga, natapos na rin. At sumunod na ako mga mare, biglaan lang to. At kakabit na rin daw yung brace ko. Para daw sa susunod, sabay na kami magpapa-adjust ng kapatid ko. Sa totoo lang mga mare, isa to sa nahihiya ako yung ngipin ko, nakausli. O ba naman kung anong inat-ngat ko nun, bakit lumabas yung mga ngipin ko sa harap? Sabi ko dati, pag-iipunan ko talaga to, basta may pera na kami. Kasi nga, nahihiya talaga ako yung ngipin ko, nakausli. At kapag ngingiti ako yung gilagid ko mga mare, kitang-kita na hanggang Mindanao. Sa kung magtatanong kung masakit, hindi siya masakit nung nilalagyan mga mare. Mga naramdaman na patapos na pala yung nilalagay na brace sa akin mga mare kasi wala ka talaga mararamdaman ng sakit. Tutuwa ako nung wala akong maramdaman na sakit kasi grabe yung pain tolerance ko, napakababa. Ang procedure sa kapatid ko, sinukatan lang din ang ngipin ko. Sa totoo lang, excited na rin ako makita kung anong magiging itsura ko kapag naka-brace. Nga tinitingnan lang din ni Doktora yung ngipin ko. Maraming salamat Lord kasi nararanasan na namin to. At syempre sa inyo mga mare, utang namin kung bakit nararanasan namin to ngayon dahil yun sa inyo. Sa bawat pagmamahal at suporta nyo sa amin. Hanggang ngayon ay di pa rin talaga kami makapaniwala na pwede namin tong maranasan. O sasabihin na naman ng mga basher dyan, nagpapawawa. Sa totoo lang, hindi yun pagpapaawa kapag nagkukwento ka ng mga karanasan mo sa buhay. Hindi makapagbigay ka ng kalakasan sa iba at magbigay ng inspirasyon. Basa nga ako sa comment section, kapag doon napapanood niya tayo, hindi siya nakakaramdam ng awa kundi paghanga. Alam ko naman na minsan naririnig din na kayo kasi palagi nyo naririnig na naranasan lang namin to dati tapos ngayon. Dahil sa totoo lang, gusto ko lang din ipaalala sa lahat ng tao na hindi porkit walang wala tayo habang buhay na ganun. Kaya dapat hindi tayo mapanghinaan ng loob kung bakit mahirap lang tayo. Kung palagi natin kinukumpara yung sarili natin sa iba, bakit siya may ganun tapos kami wala. Albase na rin sa karanasan namin mga mare, ganyan din yung linyahan namin noon. Minsan hindi maiwasan nakakaramdam din kami ng inggit. Pero sa amin kasing inggit yung tipong naiinggit kami pero hindi kami naninira ng ibang tao. Lagi lang namin sinasabi sa sarili namin na balang araw magkakaroon din kami ng ganun. Baka kasi hindi pa namin panahon noon. Dahil nilagay tayo ng Diyos sa isang lugar kasi alam niyang kaya natin. Dati nga ang tanong namin sa sarili namin, bakit ganun? Daming mayaman sa mundo, hindi kami napabilang. Ngayon nandito na kami sa sitwasyon na to, sasabi namin, kaya pala. Yung mga hirap palang naranasan natin ay magiging inspirasyon sa iba. Ngayon, hindi ko kayang sabihin sa inyo na mahirap maging mahirap kung hindi kami galing sa hirap. Sa mga basher na nagsasabi nagpapaawa daw kami, wala na po kami magagawa kung ano yung nararamdaman nyo kapag nanonood kayo sa amin. Dahil mas marami naman alam yung mensahe na gusto naming iparating sa iba. Kaya mga mare, malapit na rin ako matapos. Ang pinili ko pala ay white. Ngayon lang talaga hilig ko, mga puti, black. Sabi ko nga kanina, wala kayong mararamdaman mga mare at aantokin pa talaga kayo. Bago rin ako sumalang dito, tinanong ko yung kapatid ko kung masakit. Ewan ko ba mga mare, sobrang kabahin ko sa mga ganito. Masyado akong kabahin, hindi naman ako nagkakape. Paano pa kung nagkakape ako? Yan na nga mga mare, malapit nang matapos. Tapos na nga ata Tanong lang ni Doktora kung may sumasabi. Sabi ko wala, tingnan nyo naman yung ngiti ni Mayora. Na nga, tumayo na ako parang magmumuglod. Maraming salamat po sa blessing na to. Naninibago pa nga ako ng mga oras na yan mga mare kasi parang may sumasabit na
bakal sa nguso ko. Grabe, nagustuhan ko talaga. Pala ang naka-brace. Oras na to, walang sakit talaga mga mare, pero pag uwi namin, doon ko naramdaman yung sakit at yung kapatid ko. Eto nga si Bebe, tinuturo naka-brace daw ako. Siya mga mare, pinangiti pa nga ako ni Naki. Bakit ganun yung sa kapatid ko, napakaganda ng ngiti niya. At eto nga may pagkaway kami. Maraming salamat po ulit, doktora. Nga anong oras na rin to, kumain na muna kami. Nga gutom na rin kami, kaya naman pumunta muna kami dito sa kainan. Syempre kinuha natin yung malalambot lang. Kung nga kanina dito hindi ko pa nararamdaman yung sakit, pero nung nauwi na kami, grabe ang sakit. Ang bigat niya. Alam ko magiging worth it to, kaya naman mga mare, maraming salamat sa inyo. Kaya kapag gusto niyo magpa-brace, doon na rin kayo kay doktora dito lang sa Plaridel. Salamat!